Puntahan natin itong Davao City alam mo simula nung nakilala na napasok sa national 'to si PRRD, talagang, lagi nang nababalita yung Davao. Pati nga hindi Davao City, pati yung, Davao Oriental parang naibibintang na rin kay PRRD. Pero tingnan natin, eto, balita po ito sa Davao City. Isa-isang inamoy ng K9 Narcotic Detection Dog ng PIDEA ang 11 parcel na nakumpiska mula sa warehouse ng isang courier company sa Bunawan, Davao City. Sa inspeksyon, 6 sa mga parcel ang inupuan ng K9, indikasyong positibo ito sa illegal na droga. At tumambad nga ang kontrabando ng buksan ito ng mga otoridad. Ngayon, sa madaling salita may nahuling parcel ng marijuana, ng droga sa Davao City. So iko-connect na naman nila yan, kasalanan na naman ng Duterte. Kita nyo, may sindikato sa Davao. Sinasabi nilang pinaka-safe ang Davao. Kasi ang laki po ng naitulong ng Davao City doon sa laki ng tiwala ng buong Pilipinas sa Duterte. Simple lang naman kasi talaga ang politika eh. Pag nakaupo ka doon sa lugar ninyo, pagandahin mo. Ayusin mo. Gawin mong safe. Pagtakbo mo sa national, mahal na mahal ka ng taong bayan. Bakit? May showroom ka, yung city mo, inayos mo. Paano ka mamahalin? Katulad nito si Bongbong, paano ka mamahalin? Ano nangyari sa Ilocos Norte? Eto si Romualdez, naayos ba niya yung syudad niya? Yung Davao, ako po ilang beses nang nakapunta dyan. Napakaganda talaga, napakatahimik. So ngayon, pilit nilang sinisira yung Davao kasi nakokonekta sa imahe ng Duterte, maayos. So ngayon naman, parcel ng marijuana. Baka yan sa anak ni Boying. Hindi, baka lang naman baka lang. Kasi di ba yung anak niya nakatanggap ng parcel ng marijuana, high grade. Tapos, ang bilis-bilis, napawalang sala agad-agad. Pero bago napawalang sala, natanggal muna yung PIDEA chief kung saan nahuli yung kanyang anak na nagpadala ng parcel ng marijuana. Di ba? Posibleng walang kasalanan yung anak ni Boying. Di ba? Posible eh. Pero posible ring meron. Di ba? Hindi rin natin alam. Kaya lang, may pinawalang sala eh. Tapos natanggal yung PIDEA chief. Di ba? Kung ako yung anak ni Boying, nagpa-drug test ako. Para mawala yung duda ng taong bayan. Tama o tama-tama? Hindi naman nagpa-drug test eh. Basta nawala na lang yung kaso tapos na nahimik. Eto, bakit ko pinasok yung drug test? Bakit ko napasok yung parcel? Kasi same thing. Iuugnay na naman nito namang sindikato ng droga, nakailang drug test na sila. Nakailang pa-drug test na po ang Duterte. Negative ng negative ng negative. Si Bongbong nga takot sa drug test. Simple lang yan eh. Di ba? Kasalukuyang binubuksan ngayon ng mga tauhan ng PIDEA at NBI at maging Bigyan nyo kay Bongbong. Bigyan nyo kay Bongbong kasi, di ba? Anong sabi? Anong sabi ni Amy Marcos? Almusal daw ni Bongbong. Marijuana. Totoo yun. Ako'y naniniwala doon. Bakit? Kapatid mismo nagsabi. Nakikita daw, siya pa nga naglilinis nung mga kalat eh. Tauhan ng courier ito ngang mga nakumpiska na mga kontrabando dito nga sa warehouse ng courier dito sa Davao City. Kung makikita natin na positibo mga kapatid, may mga marijuana, may nakita tayong mga illegal na mga kontrabando dito sa loob ng mga parcel. Positibo yung droga. Kaya lang ang tanong, hindi kaya tanim parcel yan? Di ba? Hindi natin alam, di ba? Mahirap magsalita eh. Okay? Pero nakakapagduda naman eh. Ang daming po pwede pagdalahan na lugar, nakalat ang droga. Diyan pa sa mahigpit na Davao City, galit na galit sila sa droga, diyan pa kayo nagdala. Alam nyo, ibintang nyo na lahat sa Duterte.
Okay? Posibleng maniwala ang taong bayan. Pero pagdating sa corruption at sa droga, alam natin seryoso ang Duterte. Hindi sila aano diyan. Naglalaman ang mga parcel ng high-grade kush, mga vape na may marijuana substance at marijuana oil. Tinatayang hindi bababa sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Base sa tip na natanggap ng mga otoridad, galing ang kontrabando sa ibang bansa at dinala sa Luzon saka i-deliver sa ilang lugar sa Mindanao. Nakakaalarma na raw iyan kaya panawagan ng NBI. We are appealing to the public na Galing sa ibang bansa, dinala sa Luzon, tapos dinala sa Davao para ikalat sa Mindanao. Anak. Ang layo sa katotohanan, ano? Kasi kung magpapadala ka nga ng droga at ikakalat mo sa Mindanao, of all places in Mindanao, meron namang lugar na maluluwag sa droga. Bakit sa Davao pa? Nakakatawa, no? Nakakatawa ito. Ewan ko, kayo ba naniniwala dito? Pero ako tatanungin ninyo. Napaka unprofessional nung pagkagawa ng balita. pag may mga suspicious na activities, please coordinate with the PNP, the PDEA, and the NBI para masugpo pa natin ang mga crimes na ganitong klase. Sa ngayon, naghihigpit na sa pagbabantay ng mga parcel. Dadalhin naman sa PDEA Laboratory ang mga nakumpiskang kontrabando para sa proper disposition nito. Inaalam na kung sino ang nagpapadala at padadalhan ng mga parcel na may droga. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, Ganda dito muna natin ilagay kasi baka maano tayo. Ay, wag dyan, wag dyan. Alisin muna natin kasi mabigyan kong komentaryo. Gusto ko lang malaman kayo ba naniniwala dito? Well, medyo nakakatakot nga ngayon kasi alam nyo na, talagang ang tindi ng galit ng mga nakaupo sa mga Duterte. And hindi mo naman kailangan maging abogado para makita ito. Obvious naman natin. Isipin mo nagsilbi yung tatay. Pinadala sa ICC, 'di ba? Nagkakampi-kampihan na eh. Alam naman natin na galit sa komunista itong sila PRRD. Dito sa mga NPA, dito sa mga rebelde. Tapos napasok tayo sa ganyan na. Tapos may issue kay Bongbong sa droga. Once and for all. Ako, dapat tanggapin na ni Bongbong. Magpa-drug test na siya. No? Pero alam naman natin kahit anong gawin, hindi naman siya magpapa-drug test. So wala ding wala ding mangyayari. Kaya nga naman, ang lagi ko sinasabi, pagka may mga ganitong bintang, kadali namang patunayan kung hindi talaga sila involved o involved sila. 'Di ba? Papakita ko sa inyo 'to. Ito tingnan niyong mabuti bakit defensive. Minsan kasi ang tao pag defensive, guilty. Kayo humusga dito sa ipapakita. Ito po ay post ni Sir Jack, okay? Ito po siya po ay kasamahan namin sa Banateros. At pinost niya, pinatulan ng mainstream media. Ganun katindi, no? O ano sabi ni Sir Jack? UP student ka, tapos sa bundok ka nag-OJT. Anong course ba yan, be? BS Major NPA. Nagalit ngayon yung Daily Tribune. Nagpaliwanag. Basahin nyo na lang kasi medyo malayo yung laptop ko. Hindi ko na mabasa. Okay? Pero sa madaling salita, nagalit sila sa komentaryo ni Sir Jack.
At hindi lang si Sir Jack, ay hindi lang Daily Tribune ang nagkomentaryo ng ganito. Alam nyo, Daily Tribune, para kayong NPA. Oo, kasi defensive kayo. Totoo man na NPA kayo or hindi, lumalabas para kayong NPA or nag-aalaga kayo ng NPA. Yeah. Kasi, oo nga naman, may punto. Ako'y may tinanong na mga taga-UP. Nangyayari daw talaga yan. Ha? Ito, babasahin ko sa inyo ang sinabi. Ito, babasahin ko yung nagtapos ng abogasya sa UP. Hindi ko nababanggitin ko sino siya. Hindi ko na lang hindi verbatim. Pero sabi niya, yung mga intellectuals ng UP nung panahon nila ay sila ang nag-i-influence sa mga freshmen and sophomores, ini-influence to convince them yung doctrine of Karl Marx, no, the founder of communism. That's why UP was tagged Communist University during my time. Obviously, the now UP students are carried this legacy of UP. Yan. Yan po ay experience ng isa na nagtapos ng abogasya sa UP. Okay? Ang sa akin lang, alam mo, madali namang sabihin eh. Di ba? Una, halimbawa ako NPA. Bakit ko itatanggi? Halimbawa, banateros ako eh. Hindi ko itatangging banateros ako. Kasi wala namang ginagawang masama ang banateros. So what ko itatanggi? Anong masama kung banateros ako? Anong masama? Kapag tinanong ako, taga-SMNI ka? Of course! I'll be proud. Ba't ko na ikakaya taga-SMNI ako? Eh bakit ba kayo nagagalit kung yung itong mga NPA, hindi ko sinasabi Daily Tribune na, lumalabas na parang ganun. Ba't ba kayo nagagalit? Eh lumalabas na para kayong nagbabalat sibuyas. Kung wala naman kayong ginagawang masama, kayong CPP, NPA, yung communism, etc., etc., mga rebelde, etc., maganda naman ang inyong advokasya, ba't kayo magagalit? Ngayon, kung hindi ka naman member talaga niyan, halimbawa, ako yung taga-UP, sa bundok ako di ba? Doon ako pumunta. At hindi naman ako talaga nag-major as NPA. Doon ako nag-OJT pero hindi ako nag-NPA, di tatanggi ko. Simple lang, di tanggi ko, hindi. Hindi ako NPA. Tapos, kasi sasabihin ko, hindi ako NPA, kinukundin ako yan. Alam mo, ganun lang kasimple yun eh. Parang, sabihan mo akong adik. Itatanggi ko yun. Lalabanan kita drug test. Drug test tayong dalawa. Adik ka, Coach Wally. Drug test tayo. Gusto mo araw-araw, basta ikaw magbayad. Nagigets nyo? So, may masama ba sa NPA? Kung masama yan, okay, ba't pa kayo pumasok dyan? Alam nyo masama eh. Pinasok nyo yan. Kung mabuti yan, bakit nyo kinahiya? Oh, ano ba sama? Kung mabuti ang NPA, ba't ano ngayon kung tawagin kang NPA? Simple. Kung masama, umalis ka na dyan. Kasi hindi mo masisisi, hindi nyo hawak sa utak yung mga tao. Gagawa kayo ng isang bagay. Halimbawa lang to. Oh, may isang grupo, mahilig mang babae, tinawag kayong babaero. Ba't kayo magagalit? Eh, yun yung aksyong pinapakita nyo sa taong bayan eh. Mga babaerong senador, yan ang pinagagagawa ninyo. Naiintindihan ba natin? Na ba't ikinagagalit nyo kay Sir Jack? Kung mabuti ang layunin nyo, pagmalaki nyo. Sabi nyo, member ako ng NPA.
"Ay, baka i-cut yan, Hindi po. Okay? Ayoko diyan. Sabihin ko na sa inyo, ayoko diyan. I'm not proud of them. But anyway, kung member ka diyan, 'pag malaki mo, dapat proud ka. Hindi ka dapat na-o-offend sa isang katulad ni Sir Jack. So sabi niya, "Dumb joke, smart school." Kung hindi naman totoo, ba't hindi itanggi ng UP? Hindi kami nag-aalaga ng mga NPA. Hindi kami nagiging recruitment ng mga komunista. Hindi kami nagiging recruitment ng NPA. Walang NPA dito. Tanggi nyo. Kung masama. Kung mabuti, pag malaki nyo. Alright? Next po. Ito, breaking news, breaking news. ah, nahuli yung kotse ni Saldico. PIA na ilabas na mula rito sa isang condominium unit dito sa BGC ang 8 sa 9 na sasakyan na subject nga ng warrant of seizure and detention mula sa Bureau of Customs. Ang mga sasakyang ito ay nakarehistro sa iba't ibang mga kumpanya at mga personalidad na may kaugnayan sa dating kongresista na si Zaldico. Kabilang dito ang ilang luxury SUV na pawang mga armored o bulletproof. Kasama ang mga kinupiskang sasakyan ng 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, Toyota Sequoia at Toyota Land Cruiser. Pinaganap naman ang isang Rolls-Royce na wala sa parking area ng kondo. Bukod dito ay 15 sasakyan din na nauna nang inialarma sa LTO at nakarehistro rin sa iba't ibang mga tao at personalidad na may kaugnayan kay Zaldico, pero wala sa listahan ng warrant of seizure and detention ang kinipiska ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Independent Commission on Infrastructure, LTO, HPG at Southern Police District. Magagarang sasakyan, ang nahuli. Naku, matindi. Asan ka na nga ba, Saldico? Hindi na natin maintindihan. Bigla na naglaho si Saldico. Alam mo, pinagkukumpiska na itong mga sasakyan mo. Dapat magsalita ka na talaga, Saldico. Tinabla ka na talaga. O, di ba? Kayo ang tatlo, triangle offense kayo. Si Bongbong, si Tambi, tsaka ikaw. Alam naman ng taong bayan yan. That is public knowledge na. So, kahit itanggi nyo, wala namang maniniwala sa inyo. Kaya ituloy mo. Saan ka na napunta? Baka mamaya patay na to si Saldico. Hindi tayo nagpapakalat. Baka kasi asan na siya? Bigla siyang huminto. Hindi natin alam kung bumubuelo. Hindi ko alam kung magagalit siya sa ginawa ngayon, di ba? Kinumpis ka yung mga magagara niyang sasakyan. So, the normal reaction ng isang tao, kung hindi drama, kasi pwedeng drama tong confiscation nila ng sasakyan. Kunwari, ginagawa namin ng aming trabaho at talagang kinukuha namin yung mga ninakaw ni Saldico at ganyan. Alam na natin yung mga drama. Okay? Mananahimik si Saldico. Kasi may usapan na sila. Gets nyo po? May usapan na sila sa babaw. Ito gagawin natin. Kukumpiskain lang namin. Huwag ka nang magre-react. Relax ka lang dyan. Mag-enjoy ka kung kunwari nasa nasa Portugal. Enjoy ka na lang dyan sa Portugal. Okay? Total, marami pang babalik sa'yo na ari-arian. Pero kung talagang legit itong pagkukumpiska, ang reaction ni Saldico, supposedly, magagalit na siya, pambihira. Talagang magkakasama tayo dito sa pandarambong na ito, tapos nilaglag niyo ako. Dapat ang magiging talagang reaction ni Saldico dito, magsasalita ulit siya. Kasi kaya nagsalita yun, di ba? Galing mismo naman kay Saldico, sinabi niya. Naramdaman niya na talagang nilalaglag na siya ng tuluyan. Alam niya nilalaglag na siya pero itutuloy-tuloy. Kaya siya nagsalita, di ba? Pero nagpreno. So, tingnan natin. Kung magsasalita si Saldico ng ulit, legit to. Pero hindi ako naniniwala. Pag nanahimik si Saldico, wala, drama lang to. Or patay na. Baka yun lang yun
Yan lang ang patutunguhan niya. Subukan pang pigilan ng nagpakilalang abogado ng kondo ang paglabas ng mga sasakyan dito dahil hindi raw sila kasama sa warrant. Pero dahil nakaalarma ang mga ito sa LTO, ay nailibas din sila at dadalhin sa compound ng Independent Commission on Infrastructure. Ayon sa HPG, itong mga Ganda. sasakyan na ito na inilarma sa LTO ay pwede namang ma-sort out yung kanilang mga papeles kapag ito napatunayan na dumaan sa proseso at pwedeng puntahan ng mga nakarehistro ng mga may-ari. Pero sa ngayon ay nakakumpiskay Kasi mayroong pumalag hindi raw yun kasama sa listahan. Kunwari, sa'yo yan, baka katabi lang ng parking. Anyway, hindi na issue para sa atin yun, no? Ang issue sa atin dito, mahuli yung talagang sangkot sa ghost projects. O, next po. Ito po, pag-usapan natin, napakalaking tulong po nito, itong panukala kasi ang sakit po ng ipinapataw na VAT sa atin. Okay? Sige, pakinggan po natin to. This is on the Senate table. Senator Chis Escudero is proposing to lift the 12% value-added tax on electricity, calling it targeted relief that would quickly ease pressure on households and businesses. Escudero says his bill differs from broad proposals to roll back the expanded VAT. Yan, ito napakaganda po nito. Okay, ito ang plano dito ni Chis Escudero na alisin yung VAT dito sa kuryente, sa negosyo at sa private natin, sa mga kabahayan, 'di ba? So, ang laki po nito kasi restaurant, yung kuryente nila, yung aircon nila, yung mall nila, syempre ipapataw yan saan? Doon sa mga bilihin. Kaya tumataas ang presyo ng kunwari kakain ka sa restaurant, bibili ka sa mall, 'di ba? Lahat po, ito po ay basic. Yung kuryente po ay mas basic pa kaysa sa gasolina. Oo, kasi mas naaabot ng kuryente, mas talagang maraming gumagamit ng kuryente patungkol doon sa abot kahit yung mga sabihin natin nasa laylayan o yung mga mahihirap. Mapamahirap, mapamayaman, talagang gumagamit directly ng kuryente. So, napakaganda nito kung aalisan natin ng tax. Aalisan natin ng VAT. Ang problema kasi dito sa VAT na ito, ayaw ipatanggal ni Recto. Hindi naman nakikinabang ang mga Pilipino. 'Di ba? Bawasan nyo yung corruption ninyo. Bawasan nyo yung ghost projects. Bawasan nyo yung bonus nyo pag December. Bawasan nyo yung mga AX, ganyan-ganyan na hindi naman nakakarating. Yung mga akap-akap na yan. Alam mo yung mga unnecessary na lagayan, flood control projects, etc., etc., yung billion-billion o na confidential funds ng presidente, yung mga ganong hindi naman kailangan. Maayos lang at magamit sa tama ang pera, hindi po natin kailangan ng VAT sa kuryente. Napakaganda po nito. Kaya lang, ang problema nito, baka, alam mo naman si ayaw ng inuutusan. Si Recto, siya talaga ang author niyan. Ang laking pahirap sa buhay ng mga Pilipino itong si Recto. At pumapalag nga siya na ayaw niyang pabawasan ng VAT. Baka mag-away sila, magkairingan sila nito ni Chis Escudero. Which economic managers warned could affect debt management. He notes electricity prices in the Philippines remain among the highest in Asia, pushing up the cost of goods and services across the economy. Isipin mo, isa tayo sa pinakamalaking kuryente dito sa Asia. Ganyan po katindi ang Pilipinas. Kung aalisin mo yung VAT, napakalaking tulong. Bagsak na nga ang negosyo sa Pilipinas. Dapat tulungan nyo na. Under Senate Bill 496, electricity sales from generation to distribution would be VAT exempt, including services by electric utilities and cooperatives. The measure is now pending before the Senate Committees on Ways and Means and Energy. For businesses, VAT-free power could mean lower operating costs and better price competitiveness. Ayan, kaya sana naman, sana aprubahan to sa Senado. Sana tulungan nyo, suportahan nyo. Bigyan nyo naman ng konting ginhawa
ang ating bayan. Ito, ipapakita ko sa inyo, explain ko po sa inyo ng mas malalim ang patungkol sa VAT dahil akala nyo hindi nyo lang napupuna. Pero malaki ang tama po sa bawat isa, sa akin, sa iyo, sa atin lahat. Ano ang reaksyon ni Recto para bawasan? Kasi pinapatanggal na rin yung tax or ibaba sa 10%. Yan ang mga natatanggap nilang request na isasampang batas. Kay Chis Escudero, tatanggalin ang VAT sa kuryente. Pero anong reaction ni Recto dyan? Ito na isa sa mga nagsulong ng expanded VAT, mababawasan ng revenue collection ng gobyerno ng 330 billion. Pag ginawa daw 10% lang, kasi ang existing VAT po ngayon 12%. So pag ginawang 10%, 330 billion ang mawawala sa VAT natin. Ay sa revenue. Okay, per year. Ngayon, isipin ninyo ang impact ng VAT. Kakain ka, may VAT. Magpapagasolina ka, may VAT. Magpapakuryente ka, may VAT. Tubig mo, may VAT. Magpapaaral ka, etc. May bibili ka sa sasakyan, may VAT. Bibili kang kondo, bibili kang lupa, may VAT. Magninegosyo ka, may VAT. Magpapalaba ka, may VAT. Kaya ito si Recto, ito yung original Batman. Ito talaga. 'Di ba? Ang laking pahirap niyan. Ang laki po niyan. Sa bawat 1,000 mo, madagdagan ka ng 12%, magkano 'yun? 120 pesos idadagdag. Kung kumain ka sa labas 1,000, magiging 1,120. Tama ba? Ganyan po kahirap 'yan. Bababa lang ng 10%, ayaw pa ni Recto. Pesos kada taon. Ano ba itong VAT na ito? Ito bang value added tax ay tinatawag na isang consumption tax dahil ito po ay buwis na pinapataw sa iyong pagbili ng produkto o ng serbisyo. Una itong pinataw ng gobyerno noong taong 1988. 10% pa lamang po ito noon. Pero noong 2006, inakyat ito sa 12%, ang Expanded Value Added Tax or EVAT. Isa sa mga nagsulong nito noong 2005 ay si dating Senador Ralph Recto. Ayan, kita mo ha. Siya nag-expand, pinalaki niya from 10% to 12%. Kaya ayaw niyang ibalik sa 10% kasi ayaw niya matanggal sa kanya yung credit. Yan po ang nakikita kong dyan. Bukod dun sa mababawasan ng korupsyon ng gobyerno. Di ba? Kasi hindi ka naman dapat matatakot kung mabawasan ng koleksyon ng gobyerno kung maayos naman. Isipin mo, nagsusurvive ng mga Pilipino. Yun nga lang, hirap. Ang dami pang korupsyon. Tanggalin mo yung korupsyon, kahit ibaba mo pa nga sa 5% yung VAT, hindi tayo maghihirap. Itama nyo lang yung implementation ng koleksyon ng VAT. At the same time, mapunta sa dapat mapuntahan yung tax na nakukolektan nyo. Hindi ninanakaw ng mga presidente, ng executive, ng speaker, etc., etc., etc. Diba? Isaayos lang. Tingnan nyo, kunwari bibili ka ng condominium o bibili ka ng lupa, 10 million. Magkano VAT nun? 1.2 million. VAT lang. Diba ang sakit? Bumili ka ng lupa na maliit, 10 million. Maliit lang yan sa Metro Manila. Pero 1.2 ibibigay mo lang sa kanila. Tapos maririnig mo, ipambibili lang ng droga, ipambibili ng kotse nila. Hindi bali kung makikita mo na may napupatunguhang maganda. Ganyan po ang impact nitong VAT na to. Kaya po nakakaasar talaga. Maganda yung gagawin ni Chis Escudero dahil nga basic na basic kuryente, aalisin totally. Ganun ang kanilang proposal. Sana nga pumasa sa Senado. Ang sabi nga ng ilan, isa sa mga dahilan na kinatalo ni Recto ang kanyang 2007 re-election bid ay ang kanyang pagtulak ng EVAT bill. Pero dito po kayo maiiyak. Sa 12%, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na VAT rates
sa buong Southeast Asia. Makikita po ninyo dito sa table nito, ang kakompetensya lamang po natin ay ang Indonesia na nasa 12% na rin ngayon. Pero kailan lamang nila tinaas yan? Mula po sa 11%. Tipin mo, tayo ang pinakamataas ang VAT. Isa lang ang kasama natin, Indonesia. Pero tayo yung isa sa mahirap na bansa sa Southeast Asia, tayo pa yung pinahihirapan ng gobyerno. Yung Indonesia kakagawa lang 12%. Oh. Buti pa Brunei, 0% eh. Di ba? Antindi. Yung ibang bansa, gaya po ng Thailand at Malaysia, nasa halos kalahati ng ating VAT. Ang Singapore naman, nasa 9% lamang. Pero ito po, Ang yaman niyan ha, 9% lang. Ang yayaman ng tao dyan. Pilipinas, hirap ka na, kakain ka na nga lang, magse-celebrate kayong pamilya, kakain ka ng Jollibee, may tax pa. ang mas masaklap. Bagamat ang taas ng binabayad nating VAT rates, tayo ang isa sa mga may pinakamababa na VAT collection efficiency. Ibig pong sabihin, ang taas na nga ng tax rate natin, pero dahil iilan lamang tayo nagbabayad, kaya't kaunti lamang ang nakokolekta ng gobyerno. Yan ang ibig sabihin. Kaya sila kumukolekta ng malaki kasi konti lang ang nakokolekta. Kung aayusin ninyo yung pangungolekta ninyo, pwede nyo paliitin. Pero bukod dun sa pangungolekta ninyo na kayo naman ang may diferensya, ang higit sa lahat bawasan nyo, mga animal kayo, korupsyon nyo. Hindi natin kailangan ng malaking tax. Ang nagsabi po niyan, mismong si dating Finance Secretary Benjamin Diokno noong 2023. Sobrang inefficient daw kasi ang ating tax collection. Ang daming hindi nagre-remit o kaya ay na-exempt. Kasalanan nyo na yan. Diba? Kasalanan ng gobyerno yan. Huwag nyo ipasa sa taong bayan. Sa tansya ni Diokno, wala pa sa kalahati ng expected VAT revenues ang ating nakokolekta. 40% lamang daw. Sa nakaraang 2025, ito po ang projected VAT collections ng Pilipinas. Kung 40% pa rin ang collection rate natin, baka wala pang 600 1.39 trillion ang nakokolekta. Ang projected, so imagine niyo kaya ayaw nilang tanggalin, ang laking pera para sa gobyerno, no? billion ang makolektang value-added tax para sa nakaraang taon. Malinaw na kailangan pang ayusin ang pangongolekta ng buwis. At yan ang talagang malungkot sa Pilipinas. Mataas na nga ang buwis, pero marami naman ang lumulusot. Mababa na nga ang koleksyon, tapos ilan lang ang nakikinabang. As usual, ang dami na namang issue nito si Boying. O, pambira. Vloggers naman ang hahabulin ngayon. At iba pa. O, sige, pag-usapan natin. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Ayun, ang tindi talaga ng kapit nito si Boying. Ay, sabagay, masamang damo. Matindi kapit. Okay, so may pinag-iinitan siya, tatlong senador. Yan po yung diniscuss natin kahapon na talaga namang alam natin. Syempre, para mailigaw, mailipat doon sa totoong mastermind, kailangan sikat. So kaya pinag-iinitan po dyan yung mga senador dahil sila merong nationwide appeal. Kilala po sila nationwide. Hindi katulad ng mga congressman, doon lang sila sa distrito nila. So, eto si sino to? Si Jinggoy, si Villanueva, at saka syempre si Bong Revilla. O, yan ang pinag-iinitan niya. Lalong-lalo na pag-iinitan niya si Boying Remulla. Dahil sila po ay magkatunggali dito sa Cavite. Alam nyo ako, masasabi ko lang sa inyo. Sinasakop na po tayo ng Remulla. Hindi lang po Cavite.
Sinasakop na po ng Rimulya ang buong Pilipinas. Kita mo, dalawa na sila magkapatid doon. 'Di ba? Parehas na sa executive. That is very dangerous. Ombudsman, tapos pinaplano pa nung isa maging presidente. Delikado po yan. Kaya nga ako, ang masasuggest ko, dapat magtulong na yung tatlo. Yung tatlo dyan sa Cavite. Ang Revilla, Tolentino, at saka itong Barsaga. Oh. Sa bagay, itong Rimulya, wala naman itong binatbat sa mga Revilla. Sa Revilla pa lang, talo na. Tingnan nyo na lang. Ha? Tingnan nyo naman ang mga anak ng Revilla, di libre. May mga abogado. Nakita nyo may mga binatbat. Meron talaga nito. Yung anak ni Boying, sumabit pa nga yan sa di ba? O high grade kush. O di umano, di ba? Totoo naman. Wag na natin itanggi. Nangyari naman po talaga yan. Tama ba, Boying? O, di ba? So, but napawalang sala naman, syempre, sino po bang nakaupo? But, ayan po ang kwento. Pinag-iinitan po itong tatlong senador. Ngayon, meron pa rin madadagdag. Pero ito masasabi ko sa inyo, nabuhay na naman si Boying, anak ng Teteng. Ang lupit mo talaga, Boying. Hindi na sila pinangalanan ni Rimulya, pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation, kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. Alam mo kasi ang malaking problema dito, si Boying kasi ombudsman na politiko. Dapat talaga bawal yan. Actually, ito yung isa sa pinakamadaldal na ombudsman. Mahilig sa press con. Kaya nga naman, yung patungkol sa sakit niya, kasalanan niya rin yan. Mamaya i-explain natin, no? Pero, ombudsman na siya, politiko pa. Tapos, ang balita natin, yung pinalit sa kanya na SOJ, sanggandikit din niya. So, hawak na nila. No? Alam naman natin yung mga yan, magkakakampi na yan. Katanga mo na lang kung hindi mo nakikita na talagang pinagtatakpan nitong mga ito ang mastermind na si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Mamaya darating po tayo dyan. Okay? I-explain nating mabuti. Pero obviously, kaya nga sinasabi ko, dapat yung mga taga Cavite, nagtutulong-tulong na rin kayo. Diba? Ano yan? Sabuatan yan. Mamaya, explain ko, pati nga, naku, baka mamaya, ay naku. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Rimulya, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. Kasalanan mo. Sino ba may kasalanan? Di ba? May pagkaloko rin to si Boying. Kasi nga, kaepal mo. Di ba? Announce ka ng announce. Kaya nga ang tawag ko sa iyo, Mr. Announcement. Gawain mo na yan kay Banta, gawain mo na yan kay Tebes. Wala pa man din. Nag-a-announce ka na, pati nga yung warrant of arrest na sinasabi nyo na galing sa ICC kay Bato. Kaya nga ang tawag sa inyo ni Aimee dyan, puro kayo pananakot lang. Di ba? Kung meron, saka ka mag-announce. Tapos ngayon sasabihin mo na misinterpret. Alam mo, magpakalalaki ka, Boying. Ito lang masasabi ko, pakalalaki ka, assume responsibility. In the first place, ikaw yun eh. Hindi naman dapat ganyan ng ombudsman. Announce ka rin ng announce. Di ba? Tapos pagka nai-intercept yung announcement mo, parang kasalanan pa ng iba. Pabiktim no? Pabiktim din ng mama na ito. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Rimulya kung saan nakuha ni Senator Aimee Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. Ano ang tawag doon? Sige, ano masasabi nyo? Kung totoo yung sinasabi ni Aimee na sasampahan ng kaso sa January 15,
Anong tawag doon? Totoo man to o hindi, ang tawag ko doon, dose of your own medicine. Kahilig mo mag-announce na hindi naman nangyayari. O di, ngayon, nag-announce si Amy. Parehas kayo nung boss mo si Bongbong Marcos Announce din kayo ng announce Pangako ng pangako, nangyayari ba? Hindi naman. Ano sabi niya? Maraming hindi magbe-Merry Christmas. Wala naman, si Diskaya lang. Sino ang pala-announce ng date? Sino ang pala pangako? Kayo din. Kayong mag-amo. Di ba? Ngayon, naunahan kayo ng announcement. Buti nga sa inyo. So there's no truth to that. Ewan ko na saan nagkagaling. Ang mga computer naman na galing sa opisina Hindi niya sinagot, di ba? Ang simple nung tanong. So, hindi totoo yun. Ano sagot niya? Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pwede mo namang sabihin, hindi yung totoo. Di ba? Adi ka ba? Pwede mo sabihin, hindi totoo. Ano sagot? Adi ka ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na dinala sa ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. No, yung Cabral files daw, yung computer daw, yung mga files ni Cabral, selyado pa. Dinala lang sa opisina ng DOJ ba o ombudsman? Naniniwala kayo doon? Hindi, kanya-kanya tayong opinion dito, di ba? Sige. Lagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako naniniwala na hindi pa nila nakalkal yan. Bigla nga nalaglag si Cabral doon. Pambira naman, no? Oh, Jesus! Ewan ko, bahala kayo, kanya-kanya tayo. Kung maniwala kayo naniniwala pa ba kayo kay Boying na yung anak niya ganyan? Na may dumating na po, hindi raw kanya. Oh, sus! Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula Anong punto ni Boying? Para sa kanya, huwag niyo sasabihin kung anong laman nun. Hindi po pwede niyo sabihin na yung alam niyo na anong laman nun, computer lang magpapatunay. Kung paano kung magkaiba tayo ng interpretasyon o magkaiba tayo ng nakita sa laman. Di ba? Tama yun sa inyo, sa amin hindi. Ano bang ginagawa ni Boying? Anong tawag dyan? May exit plan na. Kasi kung magkaiba sila ni Libiste, magkaiba si Libiste at saka si Boying ng interpretasyon. Magkaiba sila ng nadiskubre, gano'n na lang. May exit plan siya. Teka muna, kami nakuha namin legit sa computer. Ikaw, malay namin kung saan mo nakuha. Di ba? May ganon. Okay? Hindi ko po sinasabi sa inyo na ako'y naniniwala sa mga sinasabi ni Libiste. Pero, hindi talaga ako maniniwala sa sasabihin ni Boying. Ganun lang kasimple yun. Pero hindi ko rin sasabihin na hindi ako maniniwala kay Libiste. Kaya nga naman, sa Sabado, posibleng guest namin sila sa SMNI. Etong si Libiste. At asahan ninyo, kahit maganda sinasabi ni Libiste, gigisahin natin para makikita ng tao kung may katotohanan yung sinasabi ni Libiste. Okay? Sige. Kaloy. kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi Kita mo, nagkakaroon na siya. Bakit ko i-authenticate? Prosecutor ka ba? Di ba? Sinasabi niya, ngayon pa lang, hindi pa nila nabubuksan yung kay Cabral, sinasabi nila mali na yung kay Libiste. Napakaliwanag nun. Yan pong ibig niyang sabihin. Alam na ni Boying na magkaiba yung madidiscover nila kuno at sa sinasabi ni
Leviste. Ito ay obvious na obvious. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yan, katanga mo na lang din. Siguro pag umabot ka ng grade 5, alam mo na, "Oy, teka muna, medyo may amoy na dito." Hindi pa nga nabubuksan, hindi na siya open. 'Di ba bilang ombudsman, 'di ba? Kaya ako, I always look at the leader, Pagka yung leader, patas ang tingin dun sa member, para kang tatay. Dapat patas ang tingin mo dun sa mga anak mo. Ombudsman ka tapos parang inuhusgahan mo na si Libiste. Mali yun sa kanya. Dapat nasa gitna ka, teka muna. Kasi gawain din ito nung DOJ, sa SOJ, nung SOJ siya. Gawain niya na yun, may husga na siya. Hindi pa nga niya nakikita yung panig nung kabila. Hindi dapat ganun. Para kang judge. Inuhusgahan mo na yung kabilang partido. Judge ka ba? O judge-judgean? Judge ka ba o mayroon kang pinagtatakpan? Kaya nga 'di ba nakapiring ang mata ng judge. Tingnan mo yung nasa likod mo, titimbangin yung ebidensya. Ikaw wala pa man din yung ebidensya, hindi mo na tinitimbang. Sinasabi mo na mali na yung kay Libiste, parang ganun. Kung ito yung in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman nun na dapat Tingnan mo tong galit sa in aid of publicity. Ikaw mahilig sa publicity pinapansin namin. Di ba? Mm. Manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Hindi ba sinabi niya? Hindi niya ba sinabi? Sinabi naman niya yung problema. Teka muna, eto mga to, ito, nakalagay dito. Kaya nga i-authenticate mo, tingnan mo kung totoo to sinasabi ko. Ayaw mo Ayaw mong ayaw mo gawin yung trabaho mo. Parang ayaw mo inuutusan Parang kasi rekto. 'Di ba? Itong mga executive, akala mo Diyos Nasa executive department, ayaw nang inuutusan. Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Di pumunta siya rito. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang mga nasa likod ng kumalat sa social media na isinugod siya sa ospital at may malalang karamdaman. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine. Ayan. So, dinala daw siya sa ospital. Okay, paliwanag natin mabuti. Dinala sa ospital at ang sa tingin niya, sinasabi niya fake news to. At sa tingin niya, tinatrabaho siya. Propaganda, tinatrabaho niya. Tinatrabaho siya. Kung bakit nachichismis siya ng ganon. Yan yung sinasabi ko na dapat nagpapakalalaki si ombudsman. Hindi siya dapat balat sibuyas. Bilang nasa executive department ka, kayo po ay empleyado ng gobyerno, nandiyan na po kayo. Dapat tinitingnan mo, ano ba yung pagkakamali ko? Bakit gusto ng taong bayan mamatay ako? Hindi, ganun lang simple yun Di ba? Si PRRD, wag naman sana, pero kikita naman natin ng pangangatawan. Halos konti na lang kukunin, malapit na. Pero ayaw ng taong bayan pinaglalaban si PRRD. Ikaw, konting balita na na-ospital ka, di umano. Parang gusto nilang mamatay ka na. Di ba? Bakit ganun? Dapat tingnan mo rin yung sarili mo, baka may pagkakamali ka. Bilang opisyal, public official, hindi ka dapat matatampuhin. Ito ka na naman hahabulin mo na naman yung mga vloggers. Ito hindi ko pinagtatanggol yung vloggers dahil kasama ako doon. Hindi po ako nagpakalat niyan. Sa katunayan, hindi ko sinakyan yan. Bakit? Kasi alam ko na yung gawain sa kabilang kampo, sa kabilang parlor. Yung mga trolls, magpapalabas sila ng fake news. Tapos pag pinick up ng DDS, sasabihin, fake news. Mag-iingat po tayo. Hindi ko po sinasabi na fake news na na-ospital siya. Okay? Pero maingat na ako sa ganyan. Kasi gagawa sila talaga para ma-divert doon sa mga mastermind na nasa Congress, na nasa executive, yung ghost projects na kukuha po natin. So hindi ako palasakay ng palasakay. Hindi ko sinakyan yan.
ang sinabi ko lang diyan, kasalanan mo, Boying. Bakit? Kasi replay na po 'yan. Naaalala mo? Dati, itinatanggi mo na ospital ka at naoperahan. Pero halatang-halata bigla kang nawala. Ikaw si Mr. Preskon. Preskon ka ng preskon ka ng preskon ng preskon. Biglang yung si Utoy yung spokesperson mo na si Utoy, ang nagsasalita. Hindi nahalata ng taong bayan. Di ba? Nagduda sila ngayon. Itinanggi. Tapos bandang uli, tinanggap din. Inamin din. Same scenario ngayon. Bigla kang nawala. Ikaw si Mr. Announcement. Si Mr. Preskon ka, bigla ka hindi nagpe-preskon. Mag-preskon ka, mayroon pang oxygen daw sa ano. But for me, that is not the issue. Ang sa akin, Ombudsman, hindi ka dapat balat sibuyas. Ha? Titingnan mo. Ano bang nagawa kong mali sa bayan natin? Bakit parang tinatrato? Ako hindi ko sinasabi ha. Ayokong mamatay ito. Kasi hindi po nasa akin ang paghuhusga ng buhay ng tao. Yan ay nasa Panginoon lang. Okay? So hindi ko siya uhusgahan kung kailan siya mamatay, kung bukas o after 200 years. Hindi na po sa kamay ko yan. Ang nasa kamay ko lang, sasabihin ko yung mali niya. Diba? Bakit gusto kanilang di umano sumunod kay Akop? Ganyan ang galit nila sa'yo. Tingnan mo rin yung pagkakamali mo. Of some political quarters. Akala nila, maaawat ang hustisya pag nawala ako eh. Hindi naman ganun yun eh. Proseso to na nagsimula na eh. Para sa Alam mo, totoo yung sinabi niya. Okay? Ito kaya hindi ako nagpakalat nang malapit na siya. Hindi ko sinakyan yun. Bakit? Kasi akala ba natin yung problema natin kay Bongbong Marcos matatapos pag namatay ito? Hindi rin eh. Papalitan to. Papalitan lang saglit. Di ba? Yung uupong ombudsman, ganun din. Bata din ni Bongbong. Anong gagawin nun? Tingnan nyo kung anong nangyari kay Vince Dizon. Maayos tapos biglang nagkaganyan. Nakukuha nyo? Diba? Lumabas yung tunay. Nagigets nyo? So, mamatay si Boying. Papalitan lang din ng Boying the 2. Boying the 2nd. Diba? Mamatay si Torre. Papalitan lang ng Torre the 2nd. Hindi po yun ang solusyon. Mamatay si Garcia. Kasi sabi nila, naku, malaki problema natin sa 2028 hanggat nakaupo si Garcia. Kaya yan ang mga nabulong-bulungan na rinig ko. Dapat matanggal si Garcia. Hindi rin po. Kahit matanggal yan si Garcia, papalitan lang din yan ng bata ni Bongbong. Tapos na naman tayo sa eleksyon. Same. Nagigets po nyo? Ang kailangan mapalitan, yung mga elected officials. Kasi yan, hindi basta-basta napapaltan. Kasi pag executive department, papaltan lang yan ni Bongbong eh. Nung kayang hiburin yung puwet niya araw-araw. Na kahit anong mangyari, susundin yung sinabi niya. Di ba? Nakikita na natin yung mga ibang matinong tao biglang nagbabago. Pero pagka yung, halimbawa, wag naman example lang ito. May nangyaring masama kay Tambaluslos. Ayun, hindi yung basta-basta mapapaltan. Kasi elected yun. Di ba? Nabawasan tayo ng isang buwaya. Parang ganon. No? Pero malaki talaga problema natin eh. Hanggat nakaupo si Bongbong Marcos, yung pinsan niya, at andyan sa likod yung mga NPA, tsaka yung mga pinklawan, ay naku, malaking problema po natin. Saan ninyo? So, totoo yung ako, nag-agree ako doon kay Boying. Andyan pa rin. Yung problema natin sa ombudsman, andyan pa rin. Baka hindi lang kasing kasama ni Boying, pero ganun din yun. Okay, next topic po tayo. Ito naman, pag-usapan natin, ito si Tuta Soto. Hindi lang si Tuta Soto, pati yung mga iringan, nagkakaroon po ng iringan dyan sa Senado kasi doon sa maanghang na sinabi ni Amy Marcos. Bigyan natin ng komentaryo. Pinalaga ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang alegasyon ni Marcos,
Pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Okay. Hindi na daw naniniwala si Amy na meron pang mangyayari sa investigasyon dahil pinipigilan ng ibang senador pag na wag umabot kay Tambi. Wala na mangyayari sa investigasyon. Alam nyo, hindi lang naman si Amy nakakaramdam niyan. Di ba? Siguro, more than half of Filipino people, yan ang pakiramdam dyan sa Senado. Tito Soto, kaya ikaw, wag ka rin, isa ka pang matatampuhin eh. Lagyan natin kay Tito Soto. Wag ka rin matatampuhin. Nanaka ng teteng. Ginawa mong noon time show, yung Senado, ginawa mong itbulaga. Parang ginawa mong sex bomb dancer itong si Pinky Lacson. Yung blue ribbon, ginawa niyong pink ribbon. Ang ganda na nung investigasyon, hindi ka ba nahihiya? Ang ganda nung ginagawang investigasyon sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta. Nung pumasok kayo, nagkaloko-loko na. Nakastigo nyo ba? Nakastigo nyo si Tambaluslos. Tapos magagalit kayo sa sinabi ni Amy Marcos na walang mangyayari sa investigasyon nyo dyan sa Senado dahil hinaharangan yung makarating kay Tambaluslos. Nagagalit sila. Sila nila Ping Lacson at mga kasamaan niyang mga pulpul din. Di ba? Nagagalit itong mga ito. Bakit hindi nyo tingnan yung record? Nakarating ba tayo kay Tambaluslos nung pumasok kayo ni Pinky Lacson? Ano kalalabasan mo niyan? Di tuta. Tuta Soto ni Romualdez. Yun na lang. Kasimple nun eh. Simula nung pumasok kayo na wala na kay Romualdez ang usapin. At hindi lang po si Amy yan. Halos karamihan ng Pilipino ganyan nararamdaman. Sige nga. Itaas nyo nga kamay nyo dito. Sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Coach Oli. Maganda investigasyon ng Senado. Lagay nyo rin. Hindi, oo. Yan talaga Kasi kung magbabasa ka, makikita mo talaga eh. Yung sinabi ni Amy, puso po. Hinanakit po yan ng mga Pilipino. Kung ayaw nyong napupuna yung mali ninyo, tingnan nyo resulta. Tanong ko sa iyo, Tuta Soto, ni dumikit ba tayo? Kahit dumikit man lang sa investigasyon kay Romualdez? Hindi ko na nga sinasabing pinaimbestigahan mo ba si Romualdez? Hindi na. Dumikit lang ba tayo? Kahit konti. Ang layo na natin kay Romualdez eh. Diba? Tapos, pag nahuhuli kayo, gagalit kayo. Na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa ng Vice Chairperson ng Ulit. nauna nang sinabi, taas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sa may tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair. Unfair daw yung sinabi ni Senator Marcos. Unfair? Paano naging unfair? Nakarating ba kay Romualdez? Hindi. Untruthful. Paano untruthful? Napunta. Ang ebidensya, naghatid na ng pera. Mali-maletang pera sa Malacanang at sa bahay ni Romualdez. Hindi nyo inimbestigahan. Paano untruthful? Paano baseless ang accusations? Kasi hindi nyo talaga pinarating doon. Ang katotohanan at walang basihan. Kaya palitan mo na yan. Hindi dapat chairman of Blue Ribbon Committee yan. Dapat yan, chairman of Pinky Ribbon Committee. Committee mo na yan eh. Nababoy. Nababoy nyo ang Blue Ribbon. Ang alegasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala akong naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala. Tanga! Tanga rin to. Alangan naman pagsabihan kayo, kayo mga senador. Kunwari ako si Romualdez, halika kayo, senador. Halika kayo.
Huwag niyong paabutin sa akin. Ha? Ito isang maleta ng pera. O eto, huwag niyong paabutin sa akin. Yan kasi sinasabi nitong mama na 'to. Wala naman daw siyang naririnig na pinagsasabihan. Ay, tanga. Gano'ng katanga ito. Of course, wala kang maririnig. Siyempre, ano yan? Idi-discreet yan. Ganyang kalaki. Hindi po yan, hindi yan nagpapatawag. Ano ka ba, tanga? Vlogger ka rin dati. Alam mo yan. Papatawag yun o isa-isa. Hali ka rito, Erwin. Kunwari lang to, kunwari. Ano lang, parang reenactment. Okay, hindi ko sinasabing ganyan nangyari. Parang ganito. Ay, yung kapartido mo si Yap. Nasasangkot. Pero wag na natin pag-usapan yan. Ito, pang ano. Ito maleta. Alam mo na, ha? Ganun lang kasimple usapan dyan. Ano sasabihin mo? Yes, master. Yes, boss. Wala nang detalye eh. Hindi ko sinabing ganun nangyari. Pero posibleng ganun. Hindi yung magpapatakbo. Alam ka sasabihin niya. Tito Soto, halika rito. Nanalo kang senador, ha? Wala ka sa survey. Pero nanalo ka. Congratulations, Tito Soto. Congratulations. At nanalo kayo ni Ping Lacson kahit kayo hindi lumalabas sa survey. Congratulations. Ito na maleta. Kayo nang bahala sa akin. Ha? May kasunod pa yan. Simple. Gets? Get. Ow! Hindi ko sinabing gano'n nangyari. Example lang po yun. Kamusta na nga pala yung nasasangkot mong dating ka-party list? Erwin Tulfo. Ha? Nasasangkot sa ha? Hindi. Hindi wala naman siyang kasalanan doon. Nasasangkot dito sa mga ghost projects. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Siyempre. Ang mabugmit. Ay, naku. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya sa Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha ang impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Wala ka naman talagang alam eh. Pag ang pag-uusapan patungkol sa Executive Department at kay Bongbong Marcos, wala kang alam, wala kang masabi. Pero pag Duterte ang sinabi, ang dami mong alam. Di ba? Ito isang vlogger din to, galit na galit to kay Marcos dati. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin naman ng Senadora Marcos na ilang datit kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero madi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging Ayaw daw nilang pangunahan dahil trabaho ng ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng ombudsman yan. ayaw daw nilang madaliin. Kasi pag minadali mo, lalabas na, ito yung papakita tayong picture. Lalabas, siyempre, di ba, dawat yung ano mo dyan. Meron tayong mga nagkaroon tayo ng problema. Ngayon, meron tayong ipapakita dito. Tingnan nyo po. Ito po si Yusek. Tanong ko sa inyo. Ito ba ay ghost project
mastermind. USEC po ito sa DPWH at alam naman natin na siya ang nag-witness patungkol dito sa mga senador. Okay? Ngayon, yung sinasabi ni Amy, may katotohanan. Dahil nakita naman natin, hindi na umabot kay Romualdez. At nakita natin kung sino ang gumagalaw doon. Di umano ay si Boying. Ito ay ang nag-alalay dito dyan. Ang sabi ay si Boying din. Di ba? Saan napunta yung mga pinagsasabi nitong mama na to? Simple lang ang tanong ko dito Napunta ba tayo, napalapit ba tayo dun sa mastermind? Siguro, hindi kaila sa inyo dahil hindi kayo mga bobo. Alam nyo kung sino talaga ang may hawak nitong mga pera. Alam ninyo kung sino talaga ang mastermind dito sa mga ghost projects. At isa po ito. Yan po ang sabi. Kasama itong sila Tambaluslos. Yung magpinsan, napalapit ba tayo doon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinaglululoko tayo nitong mga taon to. Anong klaseng state witness? Magnanakaw din di umano itong mama na ito. Nagpayaman to dyan. Yes po, nagpayaman. Tapos gagawing state witness. Tapos again, bata din doon ito nila Boying. Di ba? Sino bang nagbitbit sa kanila dyan? Kaya, masisisi mo yung taong bayan? Sige, masisisi ninyo. Pati si Amy, masisisi ninyo. Yung sinasabi ni Amy Marcos na wala namang mangyayari sa investigasyon. Dahil nililigaw nila Yan po ang style. Ililigaw nila, tapos hindi nila titigilan yung investigasyon kuno para hindi mahalata ng taong bayan na walang nangyayari. Itutuloy nila. Pero, ililigaw. Tingnan nyo nangyari sa kamera, hininto yung di ba, investigasyon. Mahirap kasi kontrolin doon, marami magsasalta. Sa Senado naman, tinuloy, kunwari, pero dinidelay. Yan po ang style, di ba? Ang ganda nung investigasyon sa Blue Ribbon biglang na-stop. Diba? Biglang nawala. Pumasok na sila Pinky, tas lumabas na itong mga ito. Ang tanong, credible ba? Hindi, tanong na lang natin. Hindi ba nagpakasasa sa yaman itong mga to? Hindi ba i-lifestyle check nyo yan. I-lifestyle check nyo ang anak nyan. Ako hindi magugulat kung napakaraming kabit na binabahay to. Hindi po ako magugulat. Ako isa akin ano lang naman ito. Katotohanan lang. Realidad lang. Bakit nawala na tayo sa mastermind? Masterminds. Pinahihikot yung ulo natin mga ito Tapos magiging state witness, akalain mo. Ikaw na nagpakasasa ng pera ng taong bayan, hero ka pa. Baka mamaya, gawin ito parang si Risa, patayuan pa to ng rebulto. Di ba? Hindi credible to. Si Gutesa, ang naging issue lang yung kanyang notaryo. Natakot naman yung abogadong humarap. Pirmado naman talaga. Hindi nila mag-isa dito, bigla nilang pinagbigyan. Si Diskaya ayaw nila dati. Mag-state witness, tapos eto, ganyan. Ulitin ko po. Simple lang ang focus natin. Mastermind
Mastermind. Mastermind. Pag palayo tayo dun sa mastermind, nagkakaroon ng takipan. Alam naman natin kung sino may control ng ghost projects na yan. Alam naman natin kung saan ang malaking mga proyekto. Sino may hawak ng pera sa kamera. So pag palayo tayo doon, lumalayo tayo doon, yan po ang plano nila. Huwag tayong papayag. Lagi tayong balik sa mastermind. Back to basic tayo. Mastermind. Ba't palayuin yung issue? Dito tayo sa mastermind ng ghost projects. Okay? Huwag tayong papauto mga animal yung mga yan.